Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang gabi sa mga Pilipino sa buong mundo. Tayo po ay magpapatuloy na kwento tungkol sa mga kwentong kalansay. Kwentong mga buto, kwentong mga sako kung saan nilalagay ang mga buto. Natandaan natin, nakikita po natin sa mga ilang araw na, mga 4 na araw na o 5 araw na napagsisisid ng Philippine Coast Guard divers, ay may nakikita talaga mga buto. Ang ibang mga buto ay kinumpirma ng taga Coast Guard buto ng tao at saka buto ng hayop. At ang iba naman, pag maliliit na sako, yung ibig sabihin, pag may kaisipan, naku, ang tao ay patayin. Pag halu-huluin mo ng buong buto sa isang sako, mukhang hindi kasya. So, lumalabas po na medyo maliit lang naman ang sako, parang kalahating sakong bigas lang po sa isang standard na bigas sa sako. So, bakit kaya ganun? So, ngayon, naalala ko na mayroong isang katulong na ang pangalan ay Lisa, na siya ay nakatira doon sa remote na sa farm, the farm ni Atong Ang, at lagi silang pasok sa kwarto kung may mga bisitang darating. Yan pala, mga bisita daw, matagal sila bago makalabas, ay parang may ginagawa. At iba, nakita din niya talaga na kinakatay ang tao. Dahil sabi, mga taong dinala siguro ay patay na. So pag putol-putlin, pagkatapos maputol-putol, isasako bago itatapon doon sa taal. So hiwa-hiwalay para kung matagal man, mahihirapan ang pagkakaso laban sa kanila. Kasi imagine mo, ang normal na size ng kalansay ng tao ay hindi magkasya sa isang sako. So, sa ganun ginawa nila ay talagang pinagputol-putol nila yan para maghati-hati sa maraming sako. So, yan ang pwedeng maaring gawin. Yan ay analysis lamang yan. Hindi ko sinasabi na yan ang nangyari. Maaring analysis lang yan. At binabase ko lang ito sa testimonya din ng isang babae na nagngangalang Lisa na lumabas para i-confirma yung kwento ni Alias Totoy o Julie Patidungan na talagang si Atong Ang sa Alpha group niya, kasama niya diyan ngayon. Dati si Gretchen Barreto lang ang isa sa kasama na nagbubuto. Magtatanong siya kung papatayin mga nakita nila, no, huli nila mga tiyupi o hindi. Sinasabi ni Atong na kung hindi patayin, mababagsak negosyo nila. Kaya isa rin katabi lagi si Gretchen pa magbutuhan at umaalsa ng kamay si Gretchen para magsabi, oo, payag din siya na papatayin na lang yung mga nahuli na mga nagtitiyupi na manok. So, galing yan sa mga arena na Manila Arena, sa Santa Cruz, Laguna na may sabungan doon sa Atong, sa Lipa, Batangas na may sabungan din na ino-operate. So, yun mga pinapanggalingan ng mga sabungero na yupi na pinatay, no? At may si councilor na si Arvin Magia, 2 beses po siya inambos, 2 beses po rin siya na nagkaligtas at hindi natamaan ng kahit isang bala. At sinabi din ni Dondon Patidungan na yung pag-ambos daw kay Arvin Mangiat ay ayaw ni Atong Ang magbayad kasi buhay. So, ibig sabihin, kung nagbabayad pala siya ng 2 million, basta patay. So, lumalabas na hanggang ngayon ay mukhang hindi nabayaran yung mga pulis na umambos kay Mangiat. Nabayaran siguro sila sa iba. At base naman sa konfirmadong kwento ni Mangiat at naniniwala naman ako sa kanya na yung mga bala na binanat sa kanya sa 2 ambos ay nanggaling sa isang baril. Dahil po yan sa ballistic tests. At ikinumpara din sa ballistic test ng mga bala na nakuha sa pinatay doon kay
kay Police Lieutenant o Police Captain Christopher Geronimo. At yung isa naman si ex-police officer na si Edward Chavez ay pareho ang bala na ginamit doon, pareho nang galing sa isang baril. Diyan po nanggaling ang kaisipan na sinasabi ni Bonjing Rimulya, yung parang walang kwenta yung pagkasabi, yung bastusan na pagkasabi na nag-crossover daw sa ang sabong, pagpapatay ng sabong at pagpapatay ng war on drugs para may kinalaman. Napakabastos naman. Walang kinalaman yun. Iba yun. Iba yung pagpapatay ni Atong. Pareho lang siguro ang pulis na ginamit na gumawa doon sa war on drugs ay ginamit din ito ni Atong ang iba. Kasi ang nakita ko lang yung pakay na yan ay simple lang. Una, wala na siya makitang ibang tao na kayang gumawa ng gano'n. Kundi yung mga killer din talaga. Kaya, at makukuha niya yan, yung mga killer na yan, doon sa mga ginamit doon sa war on drugs. So, pangalawa, ay pwede niyang itawid, kung mahuli si Atong, ituturo niya, hindi kukuha niya, kundi sa war on drugs yan. So, gano'n ang nakikita ko na cover up na gagawin ni Atong dyan. So sa ngayon, ang kaisipan talaga ng bayan, si Atong talaga napapatay ng lahat yan. At paniwala din talaga yung kwento ni Dondon Patidungan. Nung huli, nung isang araw, tinuro niya si Junel Istomo, isang taga Bohol na police major. Nung panahon na yun ay National Capital Region Police Office. Hepe siya. Sa panahon na yun nang namatay si pinatay si Kaper Silapid at siya yung namuno sa pag-imbestiga sa paghanap ng mga killer ni Persilapid at nagresulta po ito sa pagsuko ni Joel Escorial na siyang pumatay kay Kaper Silapid at sumuko at nalaman tuloy kung sino mga network. At lumalabas po, pasensya na po sa mga iba na subscribers ko na makabantag, ay si Bantag po ang tinuturo talaga na nagpapatay kay Kaper Silapid. So may iba naman nagsasabi na sa likod ni Bantag may nag-utos pa. Nakakatawa nga, di ba? Sinasabi ng iba si Digong. May sa totoo lang, aminin ko na siya, may isa rin akong pulis na nakausap, general ni siya na pulis, sabi niya si Digong din sa likod ni Bantag. Pero si Bantag, nandun siya. Yan sinasabi. Tapos, kasi hindi mo pwede maalis si Bantag dahil nandun si Ricardo Zulueta na bata niya, saradong bata niya, siya yung kumausap sa mga mayor de mayores na mga bilanggo kay Alvin Cornesta Labra, kay Aldrin Micusa Galicia, kay Pipinya Redonda. So mga grupo ng bangkan yon na mga killers no na yung ginamit sa paghanap ng killer. So maaring yun yung mga pulis na ginamit doon, pwede sabihin base po sa testimonya naman ni Arvin Mangiat na ang kanyang kasalanan lamang kung bakit siya inambos ay hindi droga, kundi manok. Kasi sinususpetsan siya ni Atongang na siya yung nagpapatakbo ng lahat ng TUP sa Laguna. Yan po ang kanyang problema dyan. So si Arvin Mangiat ay galing sa pitmaster. Binibigyan siya ng authority or access maka live stream ng kanyang ng pitmaster mga sabong at meron din siyang television sa kanyang lugar sa Calamba at doon mananaya ang mga tao. At siyempre dadaan lahat sa GCash at kung hindi dadaan si GCash ng pitmaster ay mapupunta sa iba yung taya. Kaya ganun po, ganun kasiloso si Atong ang sa pagbantay ng kanyang negosyo at umaabot pa sa punto na hanggang papatay ng tao para lamang maproteksyonan yung kanyang negosyong legal. So, may iba pang nais ko lang din bagitin, may ibang mga vlogger na kisyo, kaya naging kaibigan ni Digong, si Atong Ang, sa tungkol sa PCSO, STL malamang STL po yun sa Mindanao ang pinapakialaman ni Atong Ang kasi pumunta rin siya doon sa Mindanao
at nakipag-usap sa grupo ng mga Duterte para lang sa kanyang mga sugal-sugal na negosyo. Pero wala pong kinalaman sa sabong, sigurado ako, si Duterte dyan. Ganun lang ako kasimple yan. Ang mga malisyoso, di ba yung mga, ayaw ko lang bagitin kung sino mga vlogger, malisyoso, pero bakit kinoconnect ninyo si Atong ang Kedigong? Eh kung ako tanungin nyo, may sariling diskarte si Atong. Panahon pa ni Erap Estrada ay ipapatay niya na yan si Kwan, nagsasarili na yan, gusto ipapatay si Chavit Singson. So ngayon, yan talaga ugali ng taong yan. Kaya huwag na natin pong guluhin ang investigasyon kasi pumapasok na po tayo. At least marami po nakuha ng mga sa mga 6 na sako na ngayon na nakuha. And hopefully, na sa tingin ng mga forensic analysis niyan, ng mga kagaya si Raquel Fortun at Soko, ay makabuo, makakita lang ng mga buto ng tao dyan at kahit isa lang dyan ang magtutugma sa DNA ng mga nawawala. Ayun ay malaking bagay na pwede na magsampa ng murder. Yan lamang po ang pakay kung bakit kailangan na hagilapin ng mga buto ng mga patay para pwedeng magsampa ng kasong murder. Sa ngayon, pag wala kayo makikita na mga buto o bangkay, ay hindi rin problema kasi pwede rin isampa yung serious illegal detention na mapapatunayan na dinukot sila. Ang mapapatunayan pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa sila nakikita. So, sino ngayon ang may obligasyon na magpapatunay na hindi sila nagnakaw, yung mga inakusahan? Yung inakusahan kasi may ebidensya na maipapakita na sila yung huling humawak ng tao. So, ngayon, ang tanging ebidensya na lang at para madepensahan na sarili nila, sila na rin mismo may obligasyon magdepensa sa sarili nila at patunayan lang na buhay ang tao at ituro na kung saan. Eh dahil nga sila yung last touch sa kanilang huling bula na hinawakan, so let sila magpaliwanag ngayon kung saan ang bula napunta o saan ang katawan ng mga patay na tao napunta, kung patay man sila. So yan po ang ating pag-usapan ngayon. Sinasabi ko sa inyo na sang-ayon sa kwento ng katulong ni Atong ang na nagsabi nakita niya kinakatay-katay yung mga tao ay ito po ay nagtugma sa katotohanan ang nakukuha sa mga sako ay puro ng mga maliliit ng mga buto-buto. So, yan lamang po ang ating masabi at posible lamang po yan, hindi ko sinasabi na totoo yan. Posible po mangyari yan at malapit sa katotohanan po. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino at mabuhay tayong lahat at nakapagsampa na po ako ng kasong Q-Warranto laban kay Erwin Tulfo. At mahal man ang ginastos ko, 60,000, ay at least maganda naman at naisampa natin. Siguro naman ay pasalamat tayo sa Panginoong Diyos at nagkaroon ng divine intervention na makapag-ipon tayo ng pera na ganun. Okay, kahit malaki man at magtipon-tipon ang mga tutulong-tulong ang mga pagsasagawa ng isang mission ay kayang-kayang gawin. So magandang gabi po, bayan.